Ang topic natin today is about price escalation of concrete supply in estimate. Kung babasahin ninyo ang mga quotations ng mga suppliers, actually hindi lang sa concrete, makikita natin doon yung validity. Then meron silang provision in case tumagal yung project, meron tayo nung tinatawag na price escalation o yung anticipated escalations. Paano natin i-compute o i-analyze? Sabihin natin per year, nagkakaroon ng 3% increase yung presyo ng materyales. Inabot ng 4 na taon. So, kailangan nating malaman, ma-figure out kung magkano yung impact ng presyo. So, dito magbibigay tayo ng outline. Needed information. Ano yung mga kailangan nating information? Yung number 1 is supplier's quotation. Sabi ko rito, that shows price effectivity. Ano po? Ayun yung sinasabi ko. And projected increase per its succeeding years. Minsan, hindi naman per year, mas frequent pa. Every 6 months, nagkakaroon sila ng increase. So, depende yun sa economy. Number 2 is construction schedule, particular to pouring of concrete mix. Hingin natin yung schedule na ginawa ng scheduler. Kasi dyan natin makikita yung propose sa pouring ng concrete. Magdidepende tayo dyan. Kung kailan natin ibubuhos yung foundation, and then yung succeeding elements, yung mga slabs, mga columns, tsaka yung mga core walls, yung mga shear walls. Kung kunyari multi-story, malalaman natin doon sa schedule kailan natin ibubuhos yung ganoong karami o yung quantity ng concrete. So, importante yung schedule. Kaya sinama natin dito. Number 3, material take-off should be broken down into various structural elements and mixes. Ito, importante rin ito. Kaya sinama natin. Kailangan nating i-pull out naman yung estimate ng quantity surveyor. Yung nag-quantify ng volume ng concrete, ng structure. As much as possible, makuha natin yung every elements. Kasi, kuminsan nangyayari, may mga designer. Ano po, eto, take note, may mga designer na nag-a-assign siya ng different mixes for different elements ng structure. Tignan natin yon habang tumataas yung strength ng concrete, mas tumataas yung unit rate ng concrete supply. Letter B, procedures. Sabi ko, write down the following. Meron tayong 4 items. Number 1 is sequence of pouring schedule. Kailangan nating i-tabulate yung sequence of pouring. Yun yung makukuha natin doon sa schedule na ginawa ng scheduler. Number 2 is plug in corresponding quantities. Example, footing, core wall, ilang cubic meter, slab, per sequence. Sasabayan natin ito. Once na ma-tabulate natin o maisulat natin yung sequence of pouring schedule, lalagyan natin ng quantities. Number 3 is calculate the average po yung sabihin niya, average unit rates. Makukuha natin yung average unit rate. Bakit tayo nagkaroon ng average unit rate? Dahil sabi ko kanina, may mga mixes na magkakaiba ang presyo dahil iba-iba sila ng strength. Paano natin makukuha yun? Kukunin natin yung total price divide by total volume. Makukuha natin yung average unit rate ng concrete. Kailangan natin yan pag nag-analyze tayo, nag-apply tayo ng escalation. Number 4 is start application of price increase per given year or occurrence. Ensure that each succeeding rates carries precedence accumulated value. Dito makikita natin propose pouring schedule. Ito yung mga items na bubuhusan natin. Meron akong nilagay doon sa taas, sabi ko, project starts a year after the quote received. Ito yung binabanggit ko sa inyo kanina. Once na tinanggap natin yung quotation from supplier, sinasabi nila, this quotation is good until, may mga ganun tayong sinasabi. At sinabi ko rito, after a year pa. So, expired na yung price. Ang ibig sabihin nun, gagamitin na natin yung provision nila for escalation. Kung titignan natin dito, ito yung mga items of work. Yung first part, hinati ko, naglagay tayo ng guhit. Ito yung basement level. Meron tayong footing, below grade vertical element, below grade horizontal element. Para doon sa hindi masyado familiar doon sa ginamit kong terminologies. Pag sinabi natin vertical element, ano to? Ito yung mga core walls,
below grade walls, at saka yung ano pa, mga poste, yung mga columns. Horizontal element, ito naman yung slabs. Meron tayong tatlong tower, yung sinabi ko kanina. Tower 1, ano? Itong unang part, Tower 1, then Tower 2, Tower 3. Makikita natin dito yung schedule, yung paano natin bubuhusan yung structure para makumpleto yung total project. Ang sabi ko, meron year 1, year 2, year 3. 3 years natin tatapusin yung structural element. Sa year 1, naglagay tayo ng dalawang segment. Year 1, 1 to 6. Year 1, 6 to 12. Kalahating taon and then yung completion ng year 1. So nilagay ko footings. For example, ito yung nakuha nating schedule. Ang footing bubuhusan natin ng 1 to 6 months, including everything, ano, paghuhukay, and then pati yung paglalagay ng bakal at saka yung formworks, bubuhusan natin. Although alam naman natin ang pagbubuhos, lalo na kung ready na yung mga bakal at saka yung formworks, sadali lang naman yan. But kino-consider natin yung duration. Dahil habang tumatagal, naapektuhan tayo ng price increase. Kaya tayo naggawa ng ganitong klaseng video. So makikita natin dito, yung footing, ang inanalyze natin is 6 months. Ano po? Kung may natapos na tayong portion na pwede na natin buhusan yung vertical element, bubuhusan natin. Kaya kung napansin nyo rito, halfway between 1 to 6, pinasok natin yung vertical element. Nagsimula tayo, binuhusan natin ng 6 months para makumpleto yung vertical element. Same thing with horizontal element, yung sinasabi kong slab. Hindi natin kailangan matapos lahat yan. After 3 months, pwede na tayo magbuhos ng horizontal element, yung mga slabs. Ganon din yung gagawin nating procedures do sa mga succeeding portions ng building. Yung Tower 1, Tower 2, and Tower 3. Ngayon, ito ang importante. Bakit natin ina-identify yung sinasabi ko kanina? Bakit? Kailangan natin ma-identify gaano katagal yung duration. Kasi kailangan natin malaman gaano karaming volume of concrete ang bubuhusan natin sa footing, gaano karaming bubuhos natin sa vertical element. Same thing with horizontal element. Price escalation analysis. Ito na yung main event. Meron tayong elements, volume, unit rate, at saka yung amount. Mako-compute natin. Footings, at saka yung vertical element and horizontal element. Ito yung 3 major element ng structure. So, paano ko nakuha ang volume of concrete for footings, for vertical element and horizontal element? Balikan niyo yung kanina, yung pinakita kong schedule, yung deployment ng pouring. Base sa schedule, kaya sabi ko, importante. Ano po? Nakuha natin dito yung total sa 48,000 cubic meters. Ang unit rate, i-apply ko. Itong nilagay ko rito is assumption ko lang ito. Hindi ko alam ang kalakaran ng presyuhan ng per cubic meter ng ready mix sa Philippines. Hindi na po ako updated for this purpose, for explanation. So update nyo na lang. Ang importante rito yung procedures na tinuturo natin. So makikita niyo rito magkakaiba yung presyo, no? Yung footing mas mura ng konti. Sabi ko nga kanina kung magkakaiba ng strength, compressive strength, natural magkakaiba ng presyo ang ibibigay sa inyo ng supplier. Ginamit natin dito is 4,500 for footings, and for vertical element ang in-apply ko is let's say 5,800 per cubic meter, peso per cubic meter. For horizontal element, yung slabs and stairs sa ginamit ko is 5,000 peso per cubic meter. I-apply natin dito, multiply natin. Kailangan natin makuha yung total amount. 6,480 cubic meter multiply by 4,500, nakuha natin is 29,160,000 pesos. Apply nyo lang yun, multiply nyo lang yung unit rate. Ang total is 246,552,000 pesos yung total supply ng concrete mix. Kailangan natin makuha ang average unit rate kasi ito yung gagamitin natin for calculation or yung analysis ng price escalation, yung binanggit natin kanina. So, unit rate is equals to 246,552 or 246,552,000 pesos divided by total cubic meter, which is 48,000 cubic meter. Nakuha ko is 5,136 pesos per cubic meter. Ito yung unit rate niya. Kinuha natin yung average. Kailangan natin i-apply dito sa escalation.
So, kanina, kung napansin niyo, meron tayo nung tinatawag natin na, ginawa natin ng 3 years yung project, yung contract. Meron tayo nung year 1, year 2, year 3, para makumpleto natin mabuhusan yung structural shell. And nagkaroon tayo ng halfway, hinati natin per year. Sinabi kasi natin na every 6 months nagkakaroon ng escalation. Ito po, depende depende rin sa binigay sa inyo, provision ng supplier. Kung per year, per year, walang problema. Pero dito, binibigyan ko lang kayo ng senaryo, just in case na every 6 months tumaas, nagkaroon ng escalation. So, from 1 to 6, meron tayong 8,640 cubic meter volume na ibubuhos. Balikan niyo po yung pinakita ko kanina, may mga overlapping, kaya kung mapansin niyo at merong event na mas mataas yung volume. Kagaya rito, year 1, meron tayong 12,960 cubic meters. May nag-overlap, kaya mataas yan. Check nyo na lang po, Kung i-check ninyo para malaman nyo tama yung calculation ninyo per occurrence, dapat magtali siya doon sa 48,000 cubic meters. We will apply 3% escalation, sabi ng supplier. Every 6 months, meron tayong 3%. So, paano natin makukuha? Yung escalation per 6 months, sabi ko is 154 peso per cubic meter. 513650 yung unit rate, sabi ko importante yan kanina, multiply by 3%, nakuha natin is 154. But yung note natin kanina sinabi ko, mag-accumulate siya every occurrence. Yung 154 multiply by 3% is 159. 159 multiply by 3% is 163. 163 times 3% is 168 and so on. Kasi kailangan natin yan. Tingnan nyo, nagbabago siya dahil meron tayong escalation. O i-excel ninyo para mabilis. Pinakita natin yung procedure. And then, importante sa atin ang volume kasi i-multiply natin dito sa mga pinula ko. Yung ating escalation. 8,640 multiplied by 154 will give us 1,331,380. Apply nyo po lahat. Volume multiplied by escalation. Makukuha ninyo yung corresponding amount. Add ninyo lahat yung total. Ang lumabas na total for escalation is 6,892,327. So nakita ninyo kung gaano ka-importante yung analysis or consider natin yung escalation price. So kung ito ay maneneglect natin, isipin ninyo yung amount, 6 na milyon, almost 7 million pesos yung epekto ng price escalation. Dahil yung project, hindi naman ginawa ng isang bagsakan. Ginawa natin ng 3 years. Mas more, kung mas matagal yung project, mas maraming escalation tayong kinakailangan idagdag o i-add on, i-analyze natin para ma-compute natin yung realistic price. Para doon sa mga estimator, sana po nakatulong sa inyo to, ganito yung pag-analyze ng pricing. Sana po nagustuhan ninyo yung topic. Like and share na lang. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe para lumaki yung channel natin. Abangan natin yung iba pang mga susunod na topic sa JS Design Engineering. Marami po salamat. God bless.